Ayan po mga parts, ano, andito po tayo sa ating shop, ano. Ayan. Ayan po yung ating mga tanggap, ano. Ang dami, ano. Maraming salamat po sa patuloy na nagtitiwala sa ating mga gawa. Ayan po. So ngayon meron po tayong tanggap na isang automatic washing machine, ano. Ito. Ang tatak po nito, chef, ano. So ang problema po nito, ang sabi na may-ari, pag daw pinower on niya, nag-e-error. Ang lumalabas ER dito. So tingnan natin, ano. Ayan. So saksak natin, ano. Okay, plug in natin. Okay. Ngayon, power on natin. Tingnan natin kung mag-e-error. Power on. So ER nga ang lumalabas, ano. Ulitin natin. So ER nga, ano. Ayan. Ngayon, panoorin nyo po yung ating video, no? Para makakuha kayo ng idea at magawa nyo yung ganitong washing machine kung sakaling magka-problema, no? Yung ganitong error, ano? Ayan. Ang gawin natin, tanggalin natin yung saksak. So kung bago lamang po kayo sa ating YouTube channel or napadaan lang, mag-subscribe na po kayo para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong mga upload na video. Marami po akong mga ina-upload na video tungkol sa pagre-repair ng mga gamit po natin sa bahay. Ngayon mga parts, gagawin natin to, ano? Ayusin natin. Ayan. Ngayon ang gagawin natin, alisin natin tong mga tornilyo dito, ano, sa gilid para maiangat na natin. So kanina inalis ko na po para po tayo mabilis sa ating panonood, ano. Ayan. Yun. So gawin natin, itagilin natin dito. So ilipat ko lang yung ating camera, no, para makita nyo po mabuti yung ating gagawin. Ngayon mga parts, tanggalin natin tong tornilyo dito. So dito muna tayo magpo-focus sa kabilang side na to. Ito kasi ay ang nakalagay dito yung panel board, yung pindutan, ano, dito. Andito yung board ng ating washing machine, ano. So mamaya tayo magpo-focus diyan pagka hindi natin nakita dito yung problema, ano. So step by step yung ating gagawin mga parts. So kapansin-pansin ko, ayan, ayusin ko lang yung ating camera. Ayan, so madilim, hindi nakikita rito, no. Ayusin natin. Ayan, yan. Yan. Kapansin-pansin dito mga parts, yung kanyang sensor ng basket wala na, no? So ang ginawa dito, itong dalawang wire na to direkta. Ito kasi yung ating water inlet valve, no? Saka ito yung ating water level sensor. Yan. So ito direkta na to, no? Ewan ko sino nagrekta, kung yung may-ari o yung dating gumawa nito. So ngayon, check natin to, no? Yung sensor ng tubig. So una pong gagawin natin, check po natin yung hose. Ito, may hose po ito, no? Tingnan po natin dito sa ilalim kung mayroong sira ng mabait. Pagka po kasi itong hose na to ay may butas, mag-e-error talaga, no? Doon sa ating board, ano? So tingnan po natin, ano? Ayan, no? Ayusin ko lang po yung ating camera, lapit po natin, ano? Okay. Ngayon tingnan po natin ano sa ilalim ito. Ito po yung ating hose, ano? Tingnan niyo po natin. Hindi dilim ah. So, hindi makita masyado, no? Ayusin ko lang po mga parts. Ayan. So ito po yung ating hose, ano? Papunta rito, ayan. Ito, mukhang wala naman singaw, ano? Naka ano siya? Nakalock siya dito. Tapos dito mukhang wala naman sira ng mabait yung kanyang hose. So wala ding ipit, walang baluktot, okay siya. So yung wirings, tingnan po natin wirings. So malinis yung wirings niya, okay siya, wala nga lang plastic ito. So okay, walang sinira ng mabait sa wirings, ano?
Lagay ko uli yung ating camera dito sa ano, sa stand ano. So okay. Ngayon, ang gawin natin, gamit tayo ng tester ano. Ito. So set natin sa times 10 ano. Ayan, inaayos ko po yung ating camera, dumidilim. Okay, nakikita po ba? Ang gagawin natin, itetest natin tong ating sensor ano. Sensor ng tubig ah. Tanggalin natin. Sensor ng tubig. Meron na siyang tubig oh. Uy, baka malaglag sa tubig ng ating tester. Meron tubig yung ano natin, yung washing machine sa loob. Ako, tinesting ko na may-ari. So, test natin to, no? Ang gawin nyo, alugin nyo. So, wala namang umalog, ano? Test natin, tingnan po natin, calibrate. So, okay, nakikita po ba sa tester? Tingnan natin. Uy. Ba't ang taas? Oh. So tingnan natin ano, tingnan natin yung bago. Ang taas ng palo eh. Kukuha lang ako ng bago no. Wala ako ng bago ha. Lagay ko muna to dito. Wala tayo ng bagong sensor. So ito yung ating bagong sensor ano, 2 pin po siya no. Pagka po kasi sharp, 2 pin yung kanyang water level sensor. Pero pagka naman po hindi naman sharp, merong 3 pin dito. Tingnan natin. Yung isa ang taas ng palo eh. Tingnan natin. So ganoon din ano. So nasa 30. Tingnan natin to kung nasa 30. Yung luma. Ito kasi luma ano. At ito yung bago. Tingnan natin. Yung luma nasa 30 ohms. Ito. At ala, nawawala siya. Ayun. So, wala siyang 30 ohms, no? Kinukulang siya sa 30 ohms, oh. Tapos, biglang nawawala. Humihina. So, ito, siguro, meron ng omido yung kanyang pin, no? Kaya hindi siguro na-detect ng ating board. So, ang gawin natin, palitan natin ng sensor. Tingnan natin, ano? So, isaksan nyo lamang po mabuti itong hose. Kinakailangan po walang singaw, no? Yung tester ko baka malaglag sa tubig. So, okay. Ngayon, ibalik po natin sa dati, no? Okay, balik natin. Siguraduhin nyo lang po yung hose ay hindi siya naipit ano. Tingnan nyo baka naipit ano. Pagka nagkabit kayo nito ano. So, okay. I-plug in po natin no sa kuryente. So, tingnan po natin ha. So, plug in. Teka. So okay, pa-plugin ko na. Ayan. So ngayon, ayusin natin yung ating camera. So okay, ngayon, ang gawin natin, start natin ano, power on. Yun, mukhang di nag-error ha. So lagay lang natin sa number 8 yung number 1 yung tubig. Tapos start natin. Ay. Ano ba? Ayan. So okay, start. Yun, kakarga ng tubig.
So, ibig sabihin yan, yung sira nitong washing machine na to ay yung kanyang sensor ng tubig. So, hindi na siya nag-e-error, ano? So, pinalitan natin ito ng sensor ng tubig. Ito pala yung sira, no? Kaya pagka meron po kayong washing machine na na ganitong sharp na automatic washing machine at ER yung kanyang pag-error, check nyo po yung water level sensor, ano? Baka yun lang ang problema, ano? Ayan. So, ganun lang, ano, mga parts. Ayan, ito okay na to. Pirmis to. Ito po mag-ano na to, magwo-work na to. Magwo-working na tong automatic washing machine na to, no? Ayan. So, hindi na siya nag-error. So, okay. Sabihin natin sa mayari, ito yung pinalitan natin, no? Pakita po natin yung pinagpalitan. At ayan. At maraming salamat po. Sana po nakakuha po kayo ng idea sa pagre-repair na mga gamit po natin sa bahay.